kasaysayan ng pelikulang Pilipino may mga panahong natatangi dahil sa ningning ng mga bituing isinilang nito. Isa sa mga pinakamaningning na kabanata ay ang dekada 60, kung kailan namayagpag ang sistema ng mga estudyo at ang konsepto ng mga love team na kinakiligan ng milyon-milyong tagahanga. Sa pusod ng panahong ito, sa bakuran ng Sampaguita Pictures, sumibol ang isang pangkat ng mga kabataang artista na tinaguri ang Star 66. Mula sa hanay na ito, umangat ang isang tambalan na nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa industriya. Ang tambalan ni na Pepito Rodriguez at Rosemary Sonora. Ang kanilang karisma at kimika sa pinilakang tabing ay naging isa sa mga pangunahing puwersa na nagluklok sa kanilang henerasyon sa rurok ng Katanyagan. Ang salaysay na ito ay nakatuon sa buhay at karera ni Pepito Rodriguez, isang aktor na hindi lamang nagningning sa entablado ng showbiz, kundi nagpatunay rin ng kakayahang magtagumpay sa labas nito. Ang pinagmulan, isang kabataang taliwas sa showbiz. Isinilang noong 1900 at 44 sa lalawigan ng Pampanga, si Jose Maria Morena Rodriguez, na mas makikilala ng publiko bilang si Pepito Rodriguez, ay nagmula sa isang pamilyang may malalim na ugat sa negosyo at agrikultura. Ang kanyang mga magulang ay sina Silvestre Ison Rodriguez at Maria Rosa Morena. Bilang bahagi ng isang prominenteng angkan, si Pepito at ang kanyang 5 kapatid, sina Ramil, Maria Melinda, Oscar, Selena at Antonio, ay lumaki sa isang kapaligirang nakasentro sa pamamahala ng kanilang malawak na negosyong pang-agrikultura. Ang kanilang pamilya ay kinikilala bilang isa sa mga mayayamang angkan sa rehiyon at ang landas na inaasahan para sa mga anak ay ang pagpapatuloy ng kanilang nasimulan. Ang kanyang kapatid na si Ramil Rodriguez ay kalaunang nakilala rin bilang isang mahusay na aktor. Ngunit ang kanilang pagpasok sa mundo ng pelikula ay isang malaking paglihis mula sa tradisyon ng kanilang pamilya. Si Pepito, na nagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa Ateneo, ay may paunang pangarap na magtayo ng sariling negosyo, isang ambisyong nakayon sa kinagisnan ng kanilang pamilya. Subalit, tila may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Ang naging tulay ng magkapatid na Rodriguez sa industriya ng pelikula ay ang malapit na ugnayan ng kanilang pamilya sa pamilya Vera Perez, ang mga nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na film studio noon, ang Sampaguita Pictures. Naging malapit na kaibigan ng magkapatid ang anak ni Dr. Jose Perez, ang haligi ng estudyo. Gayon din ang batikang aktor na si Luis Gonzalez. Ang pagkakaibigang ito ang nagbukas ng pinto para kina Pepito at Ramil, na unti-unting naengganyo sa kakaibang mundo ng pag-arte, isang mundong malayong-malayo sa kanilang nakasanayang buhay sa Pampanga. Pagpasok sa Sampaguita Pictures ang simula ng isang bituin. Noong 1963, formal na nagsimula ang karera ni Pepito Rodriguez sa pag-arte. Sa kanyang angking karisma at kaaya-ayang itsura, agad siyang nabigyan ng mga papel na tumatak bilang ang klasikong boy next door. Ang kanyang natural na pagganap ay unang napansin sa mga pelikulang Haliging Bato at Dance-O-Rama sa parehong taon. Ang mga paunang proyektong ito ang nagpakilala sa kanya sa manonood at nagpatunay sa mga ehekutibo ng Sampaguita Pictures na may potensyal ang baguhang aktor. Ang kanyang pag-usbong ay mabilis at tuloy-tuloy. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang naging proyekto ni Pepito na nagpakita ng kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang genre. Noong 1964, naging bahagi siya ng mga pelikulang Jukebox, Jamboree, Mga Kanyon sa Corregidor, Sa Bilis Walang Kaparis, at The Dolly Sisters. Sinundan ito ng mga proyektong tulad ng Inday, Palalayasin Kita, Alaala ng Lumipas, at Babaeng Mandarambong noong 1965. Sa pagpasok ng 1966, lalo pang tumingkad ang kanyang bituin sa mga pelikulang Maraming Kulay ang Pag-ibig, Maghapong Walang Araw, at Sa Bawat Lansangan. Nagpatuloy ang kanyang sunod-sunod na tagumpay sa mga sumunod na taon sa mga pelikulang Sino ang Dapat Sisihin at Hinango Kita sa Lusak, 1967, Juanita Banana, Bahay Kubo, Kahit Munti, at Ikaw Ay Akin, Ako Ay Iyo, 1968,
at Stop, Look and Listen at Baluga, 1,969. Bukod sa mga ito, naging pamilyar na mukha rin si Pepito sa sikat na serye ng pelikulang Mga Batang na sumikat noong panahong iyon. Kabilang dito ang Mga Batang Squatter, Mga Batang Bakasyonista, Mga Batang Milyonaryo, Mga Batang Artista, at Mga Batang Lagim. Ang mga pelikulang ito ay lalong nagpatibay sa kanyang koneksyon sa masang manonood, partikular na sa mga kabataan. Ang pagsikat, ang tandem ni na Pepito at Rosemary at ang Star 66. Habang itinatatag ni Pepito ang kanyang pangalan bilang isang solo artist, isang mahalagang bahagi ng kanyang karera ang nabuo ang kanyang tambalan sa aktres na si Rosemary Sonora. Ang kanilang kimika sa screen ay hindi maikakaila. Mula sa kanilang mga unang pagsasama, agad na nakita ng publiko ang isang natural at nakakakilig na ugnayan na nagbigay buhay sa kanilang mga karakter. Ang kanilang tambalan ay naging isa sa pinakamainit at pinakasikat na love team ng dekada na dinudumog sa takilya at masugid na sinusubaybayan ng mga tagahanga. Ang kasikatan ng kanilang tandem ay lalong umigting nang isama sila ng Sampaguita Pictures sa proyektong Star 66. Ito ay isang estratehikong hakbang ng estudyo upang formal na ipakilala ang isang bagong henerasyon ng mga bituin na kanilang hinubog upang maging mga susunod na haligi ng industriya. Kasama ni na Pepito at Rosemary sa prestihiyosong pangkat na ito sina Gina Pareño, Loretta Marquez, Blanca Gomez, Shirley Moreno at iba pang mga kabataang artista. Ang Star 66 ay naging isang tatak ng kalidad at kasikatan. At ang tambalang Pepito Rosemary ang isa sa mga naging pinakamatagumpay na produkto nito. Dahil sa natindi ng kanilang popularidad, marami ang umasa na ang kanilang pag-iibigan sa pelikula ay magkakaroon ng katuparan sa totoong buhay. Ang bawat kilos nila sa loob at labas ng kamera ay binibigyan ng kahulugan ng kanilang mga tagahanga, nasabik na masaksihan ang isang tunay na romansang namamagitan sa kanilang mga idolo. Ang intriga at profesionalismo ang love triangle. Sa mundo ng showbiz, ang katanyagan ay laging may kaakibat na intriga. Ang tambalang Pepito at Rosemary ay hindi nakaligtas dito. Nagsimulang magkaroon ng komplikasyon nang pumasok sa eksena ang isa pang aktor, si Ricky Belmonte, na nagsimulang makasama sa kanilang mga pelikula. Ang pagdating ni Ricky ay nagbunsod ng isang love triangle na naging sentro ng usap-usapan sa industriya. Lumabas ang mga chismis na may namumuong alitan sa pagitan ni na Pepito at Ricky dahil sa kanilang di umano'y tunggalian para sa atensyon at pagtingin ni Rosemary. Ang isyong ito ay naging paboritong paksa ng mga magasin at programa sa radyo na lalong nagpalaki sa apoy ng espekulasyon. Sa gitna ng mga umiikot na kwento, nanatiling profesional si Pepito. Sa isang panayam, mariin niyang pinabulaanan ang mga aligasyon ng alitan. Nilinaw niya na walang anumang hidwaan sa pagitan nila ni Ricky at ang kanilang relasyon ay pulos trabaho. Ayon sa kanya, pareho silang abala sa kani-kanilang mga tungkulin bilang mga artista at walang panahon para sa mga personal na kompetisyon. Gayunpaman, sa isang pagkakataon ay inamin din ni Pepito na naging malapit sa kanyang puso si Rosemary noong mga panahong magkasama sila sa pelikula. Subalit, idiniin niya na ang pagtinging ito ay bunsod ng pagiging mabait at mabuting kaibigan ng aktres sa kanya. Ito ay isang pag-amin na nagpakita ng kanyang paggalang sa kanilang pinagsamahan, habang pinapanatili ang hangganan ng kanilang profesional na relasyon. Kalaunan, ang isyu ay tuluyan nang nagkaroon ng resolusyon ng si Rosemary Sonora at Ricky Belmonte ay nagpakasal. Ang kaganapang ito ang nagwakas sa lahat ng espekulasyon tungkol sa love triangle at nagbigay daan upang ang bawat isa sa kanila ay magpatuloy sa kani-kanilang landas. Pagpapatuloy ng karera at ang pagbabago ng panahon, sa kabila ng pagtatapos ng usapin sa love team, hindi huminto ang karera ni Pepito Rodriguez. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pelikula hanggang sa dekada 70, isang panahon ng malaking pagbabago sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ilan sa mga naging proyekto niya sa panahong ito ay ang Gintong Alaala, For You, Mama at Santa Teresa de Avila, noong 1970, Life Everlasting at the Top at Twinkle Twinkle, Little Stars noong 1971, at kay Lupit Mo, Pag-ibig at ang iconic na Darna and the Giants.
noong 1973. Bagamat unti-unti na siyang lumayo sa limelight. Paminsan-minsan ay tumatanggap pa rin siya ng mga proyekto kapag umuuwi siya sa Pilipinas. Ang kanyang huling natatanging pagganap sa pelikula ay sa Mga Batang Lansangan. Ngayon, noong 2002, isang pagbabalik na nagpakita na hindi pa rin kumukupas ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Buhay sa labas ng showbiz, isang matagumpay na negosyante. Matapos ang kanyang maningning na karera, pinili ni Pepito Rodriguez na mamuhay ng pribado, malayo sa ingay at atensyon ng publiko. Ipinagpatuloy niya ang pangarap na dati niyang binitawan, ang maging isang negosyante. Itinatag niya ang isang matagumpay na negosyo na nagbebenta ng mga malalaking kagamitan para sa mga opisina at ospital, na kanyang pinapatakbo sa pamamagitan ng pagsali sa mga bidding. Ang tagumpay niya sa larangang ito ay isang patunay na ang kanyang husay ay hindi limitado sa pag-arte lamang. Ayon sa isang artikulong nailathala noong 2019, si Pepito ay naninirahan sa isang subdivision sa Antipolo City, malapit sa SM Masinag. Sa kanyang tahanan, kasama niya ang isang driver at ilang mga kasambahay. Sa kabila ng kanyang naging katanyagan at pakikipagtambalan sa ilan sa pinakamagagandang aktres ng kanyang panahon, nanatili siyang binata at hindi nakapag-asawa. Bagamat paminsan-minsan ay nakakatanggap pa rin siya ng mga alok upang lumabas sa telebisyon. Magalang niya itong tinatanggihan. Para sa kanya, ang kabanata ng kanyang buhay bilang isang aktor ay tapos na. Masaya na siya sa kanyang tahimik na buhay bilang isang pribadong mamamayan at negosyante. Pananatiling konektado, mga kaibigan at pamana. Kahit na matagal nang wala sa industriya, hindi kailanman pinutol ni Pepito ang kanyang ugnayan sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay sa showbiz. Patuloy siyang may komunikasyon sa kanyang mga dating kasamahan at kaibigan. Kabilang siya sa isang grupo ng mga dating artista, partikular na ang mga nagmula sa Sampaguita Pictures na regular na nagkakaroon ng mga get-together. Sa mga pagkikita-kitang ito, nakakasama niya ang mga icon ng industriya tulad ni Susan Roses, Gloria Romero, Robert Arevalo at Barbara Perez, Pempo Rodrigo, at marami pang iba. Ang kanilang grupo ay hindi lamang nagbabalik tanaw sa kanilang ginintuang panahon, kundi nagsasagawa rin ng mga proyektong pangkawanggawa upang makatulong sa mga nangangailangan. Maging ang kanyang dating ka-love team na si Rosemary Sonora ay nanatili niyang kaibigan. Ayon sa kanya, paminsan-minsan silang nagkakausap sa pamamagitan ng social media, isang testamento sa isang pagkakaibigang binuo sa respeto at profesionalismo na nanatiling matatag sa paglipas ng mga dekada. Bilang isang veterano sa industriya, nag-iwan si Pepito ng ilang payo para sa bagong henerasyon ng mga artista. Ipinayo niya na dapat nilang matutunang pahalagahan ang kanilang tagumpay at ingatan ang kanilang mga kinikita. Ibinahagi niya ang kanyang kalungkutan kapag nakakabalita ng mga artistang naghihirap sa kanilang pagtanda dahil sa maling paghawak ng pera. Idinagdag din niya na bilang isang artista, napakahalaga ng pagiging professional at pag-iwas sa pagbibigay ng problema sa mga producer na siyang nagbibigay ng trabaho sa kanila. Konklusyon, ang legasya ni Pepito Rodriguez. Ang buhay ni Pepito Rodriguez ay isang salaysay ng tagumpay sa dalawang magkaibang mundo. Siya ay isang halimbawa ng isang artistang nagningning sa rurok ng katanyagan, ngunit hindi kailanman nagpadala sa tukso ng pagiging kampante. Mula sa pagiging isang matini idol na kinahumalingan ng marami, matagumpay siyang lumipat sa isang buhay na pribado at produktibo bilang isang negosyante. Ang kanyang mga pagganap sa pelikula, lalo na ang kanyang tambalan kay Rosemary Sonora, ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang legasya ay hindi lamang nakatatak sa mga pelikulang kanyang ginawa, kundi maging sa kanyang buhay na nagpapakita ng kahalagahan ng profesionalismo, pagpapahalaga sa pagkakaibigan, at ang kakayahang makahanap ng kaligayahan at tagumpay sa loob at labas ng sinag ng entablado. Si Pepito Rodriguez ay mananatiling isang inspirasyon, isang bituin na hindi lamang nagbigay liwanag sa pinilakang tabing, kundi nag-iwan din ng aral sa buhay.